Magandang gabi po, magandang araw po sa inyong lahat at welcome sa programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran Pilipinas, Up Pilipinas. At hindi po ako nag-iisa ngayon dahil mga matitikas na general ang kasama ko. Pagbati po mula kay General Garcia at General Salazar, Sir. Magandang gabi sa lahat. Magandang gabi mga kababayan ko. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga tagapanood, sa ating mga tagapakinig sa radyo, ang ating mga kasamahan na palagi nakasubaybay sa atin. Magandang gabi po sa inyong dalawa. Magandang gabi kay General Jerry Samudjo at magandang gabi sa ating bisita ngayong gabi. Ngayong gabi po ay magiging napaka-interesting ng ating topic na pag-uusapan. Ito po nakalihis ng konti sa ROTC pero usapang pangkaunlaran, usapang pangkapayapaan. Yan po ang topic natin kaya pwede nating pag-usapan ang napakahalagang topic ngayong gabi which is food security. Interesting po yung pag-uusapan natin about agriculture. So, hinihintay ko to. Itong usapin na ito sapagkat malapit po sa akin puso ang mga usapin na mayroong kinalaman po sa ating mga magsasaka. Back to you. Yes po, General Jerry, Sir. At syempre yung... Maliban sa agriculture, pag-uusapan din natin kooperatiba. Yan. Kaya sabi ko ba, kailangan natin si Jerry dito para makatulong sa pagpapaliwanag sa ating mga tagapakinig. Agriculture, food security, ano ang maitutulong ng agriculture? Ang ipakilala natin dito ngayong gabi at mabuti in-accept yung invitation natin ay Chairman and founding partner of consultancy think tank Brain Trust Incorporated and Chairman of Operation Compassion Philippines. He also writes the weekly op-ed column, No Free Lunch. Yun. So, kung walang free lunch, walang ayuda. In the Philippines Daily Inquirer, now on its 21st year, he recently ended 23-year tenure of the Ateneo de Manila University as Professor of Economics. Wow. Currently Senior Fellow and former Director of the Ateneo Center for Economic Research and Development in 1992. In 1998, he served in the cabinet for former President Fidel V. Ramos as Secretary for Socio-Economic Planning, Economic and Development Authority before joining the government. He was a professor and chair of the Department of Economics of the University of the Philippines, Los Baños. He had also worked at the World Bank Center for Southeast Asian Studies in Kyoto University and Asian Development Bank Institute in Tokyo. The World Bank, Asian Development Bank, USAID, Australian Aid, JICA, UNICEF, PAO, and other development agencies have tapped him to advise the government of the Philippines and of other countries in Asia Pacific and Latin America. He served as the chair of the governing board of Jakarta-based Economic Research Institute for ASEAN and East Asia or area in 2020 to 2023 and member of the Board of Governors of the Management Association of the Philippines in 2022 to 2023. Independent Director at First General Sun Life Prosperity Funds, Manila Exposition Complex Incorporated and PINMA Corporation and member of the Ramon Magsaysay Award Foundations as a Board of Trustees, JICA Philippines Advisory Committee and World Bank Philippines CSO Advisory Chief of the Asian Journal of Agriculture and Development. He holds a PhD and a Master of Arts in Economics from Harvard University, Masters of Economics from the University of New England, and Bachelor of Science in Agriculture in Economics, summa cum laude from the University of the Philippines, Los Baños, at marami pa, no? Kung baga sa biodata, sa credentials, ang daming pwedeng isulat at yun lang ang nababasa natin. Pinaikli pa po yan para hindi masyadong mahaba. Today, we would like and we're happy to have here with us
si dating secretary, si professor, si sir, si Lito Habito tonight. Palakpakan po natin siya. Yan, Maski palakpakan. konti lang. Yes. Magandang Welcome, sir. Welcome. magandang gabi po. Maraming salamat sa inyo, mga general. Alam niyo po, dati ako binibiro yung aking kaklase nung high school. Opo. Sa Philippine Science High School, si General Hermo Esperon. Kami mga klase, sabi niya, ako daw ang unang naging general sa aming high school class. Kasi ang titulo ko nung pinuno ako ng NEDA ay Director General. Kaya Nakalimutan pang sabihin dahil, sir, sa Philippine Science High School pa kayong nagtapos. makiki-general na rin ako sa inyo. So siguro pare-pareho tayong general. Ayun. Anyway, magandang gabi po sa inyo mga general at ating mga kaibigan, mga kababayan natin na nakikinig. I'm happy to accept your invitation at sige, magkwentuhan tayo, magtalakayan tayo tungkol sa isang bagay na alam nyo, alam ko ang larangan nyo ay security, di ba? Ang ating national security. Opo. Pag-usapan din natin ang ating food security. Yan na nga ang nabanggit ko kay General Garcia. Siguro maganda natin pag-usapan. And of course, nakakabit dyan ang ating agricultural sector. Tama po. Na malimit kong i-describe. Yan ang backbone. Yan ang backbone ng pinaka-ekonomiya natin. Sapagkat yan ang talagang, pwede kong paliwanag mamaya yan kung bakit kinoconsider kong backbone ng ating agricultural sector. Kahit na sa totoo lang, siya yung pinakamahina sa ating economic sector. Pero yun pa rin ang magiging backbone. Pero pag-usapan natin yan, yung bakit siya mahina, ano yung naging problema natin, Opo. at paano natin maaayos. Siguro yun ang magandang pag-usapan natin ngayong gabi. So, ako na po mauna magtatanong, ano po ba yung food security and where are we in this area? Okay. Siyempre, sa pagkakaintindi natin, seguridad, ano? Sabihin yung bang ating pagkain, especially dahil food security nga pinag-uusapan, ay nagbibigay sa atin ng katatagan ng buhay natin. Well, merong official definition yan. Of course, ang pinanggagalingan yan, yung United Nations, yung Food and Agriculture Organization or FAO, na noong 1990s, nagkaroon ng World Food Summit Opo. kung saan nila inadapt yung official definition of food security. So, sa English, ang ibig sabihin niyan, food security is when all people at all times have physical and economic access. So, yan, ang importante emphasize yun, both physical and economic access to sufficient, safe, and nutritious food that meets their dietary needs and food preferences for an active and healthy life. So, maraming laman yung definition na yan. Pero, isa-isahin natin. Unang-una, yung nabanggit ko nga, physical and economic access. Ang importante dyan, okay, nandyan yung pagkain. Hindi naman kinakailangan tayo ang lahat gumawa ng pagkain na yon. So, binibilang dyan yung pagkain na tinanim natin sa sarili nating bansa. Yes. At yung pagkain na ating in-import, no, kung kulang ating sariling produksyon. So, yun yung physical access, availability. Pero ang isang mahalaga na nalilimutan ng marami, Opo. yung affordability, yung economic accessibility. Yun. So yung presyo na abot kaya, lalong-lalo na mahihirap natin. Ito ang medyo, dito tayo insecure sapagkat napakarami sa ating mga kapwa Pilipino ay hirap sa buhay at hirap bumili ng sapat na pagkain para sa kanilang kalusugan. So really what's happening is that we may have we worry too much about the availability, about sufficiency, but forget that importante rin na siguruhin natin na abot kaya ang presyo ng ating pagkain. Yes po. Ngayon, bago ko i-elaborate yun, punta tayo sa susunod na parte ng definition, no? Sufficient, safe, and nutritious food. Dapat sapat yung pagkain, dapat ligtas yung pagkain, at dapat masustansya yung pagkain. Yun ang kasama sa definition ng FAO on what is being food secure. So, sufficient means, of course, sapat ang amount upang hindi tayo nagugutom. Alam nyo, napakaraming gutom na Pilipino dahil sa quarterly survey ng social weather stations. Lagi nilang sinusukat yan kasi tinatanong nila yung sinasurvey nila
kayo ba'y nakaramdam ng gutom? Itong paraang 2 linggo yata ang reference period nila. Pag sinabi nilang, opo, kami ay nakaramdam ng gutom, na hindi sinasadya dahil talagang wala lang makain, hindi kayang bumili. So sila yung hunger. Alam nyo, nung pandemic, umabot ito ng 21%. Isa sa bawat 5 Pilipino nakakaranas ng gutom. Pero ang normal times, mga 10%, 9%. So 1 out of every 10 Filipinos daw yung nakakaramdam ng gutom. So isabihin, they don't have sufficient food. No? Yes po. Ngayon, yung safe, yan, meron tayong batas ngayon. Ang tawag nila, the Food Safety Law o Food Safety Act. Na again, ang kailangan ay siguruhin ang pagkain na nabibili sa ating mga merkado ay ligtas sa mga mikrobyo na magbibigay ng sakit o kaya sa mga chemicals na magbibigay din ng sakit. Opo. So again, very important na tingnan yung safety ng ating pagkain. And of course, masustansya, nutritious food, no? So, ang dapat pagkain nating available sa merkado ay yung talagang maraming vitamins, maraming mga minerals na kailangan natin. Of course, pagdating sa mga karne at isda, yung protina, at pagdating naman doon sa mga tawag nila na yung carbohydrates ang laman, yung kanin, at mga iba-iba pang asukal, at iba pang mga starchy food. So yun ang mga nutrition na kailangan natin. No? By the way, siguro maaalala nyo, nung grade school kasi ang turo dyan 3 klaseng nutrients Yung go, grow, and glow. Glow. Yung go, yung nagbibigay ng energy sa atin. So yan yung calories, yung galing sa bigas, sa kanin, at sa tinapay, at patatas, at kamote. No? Tapos grow, sa protein na nanggagaling yan. So yun yung mga karne, isda, at meron din mga gulay na rich sa protina. Siguro alam natin na yung munggo, halimbawa, at yung soybean. Yes po. Yan ay very rich, protein-rich na na vegetables. No? So yun yung grow, yung grow, nagpapalaki sa atin. Yung pangatlo, glow, yung nagpapaganda ng ating disposisyon ng ating mga muka, at yun yung gulay na doon ang gagaling ang pag-glow natin at lalong pag-usbong ng ating kalusugan. So really, kailangan kumpleto yung pagkain natin sa tatlong yan. Babangkitin ko na, no? Ang Pilipino, alam nyo, sa lahat ng mga tao sa mundo, tayo ang isa sa pinakamahinang kumain ng gulay. Yung ating consumption, per capita consumption of vegetables is very low, very well below the average in the whole world. Opo. So, parang hindi mahilig ang Pilipino sa gulay. Yan ang isang natin. So, maaring marami tayong gulay kasi yun ang pinakamadaling itanim Pero ang malungkot, hindi kinakain, hindi sapat ang kinakain ng mga Pilipino dahil siguro ayaw. No? So, yan ang isang kailangan natin tingnan. Ngayon, puntahan ko yung remainder ng definition natin. No? So, kailangan daw natutugunan yung ating dietary needs and food preferences. No? Yes. So, yung pangangailangan ng katawan natin, natutugunan ng pagkain na available and accessible. At, of course, yung pagkain na gusto natin. Siyempre, may mga tao na pihikan sa pagkain na ayaw kumain ng ganito, ayaw kumain ng ganoon, pero merong certain foods na gusto. In other words, natutugunan dapat yung food preferences as well as dietary needs. Kasi, ang kinahihinatnan nito, an active and healthy life. Yan yung huling parte ng definition ng FAO na magbibigay sa atin ng kapabilidad na maging aktibo at maging malusog. So that's really the overall definition of when we are food secure. When all people at all times, na meron nga nitong mga physical and economic access na ito sa lahat ng pagkain. So yun, ang pinaka-simple sigurong definition na lang food security is kung ang mga tao ay makakakuha ng pagkain na kailangan nila. Yeah. Maybe that's the simplest way to put it. Kasi napakarami natin sinabi kanina, pero kung talagang sumatotal yan, kailangan ang mga tao ay makakakuha ng pagkain na kanilang kailangan sa kanilang katawan dahil nga sa kanilang active and healthy life na kailangan. Kanina po, so yun po, yung food security. Ngayon, yung FAO, kung maaari pang i-elaborate ko, in-specify nila ang 4 na aspeto
ng food security. Again, yung food availability, meaning there are sufficient quantities of quality food, either domestically produced or imported. Pinagdiinan nila yan. Pangalawa, yun nga, food access, the ability to acquire the appropriate foods, and this depends syempre sa presyo ng pagkain at ang kakayahang bumili ng ating mga consumers, the purchasing power. So dito tayo may problema sapagkat siguro nalalaman nyo na ang pagkain sa Pilipinas talagang sobrang mahal compared sa ibang bansa. Kahit na ikumpara nyo sa mga mayayamang bansa, mas mahal ang ating mga pagkain dito. Marami tayong kamatis, sir. Mahal din. Naalala nyo, nung nagkamahalan ng sibuyas, of course, kamatis, din yan. Pero nung umabot niya sibuyas sa 400 pesos isang kilo, nagkataon, ako yung umattend ng isang conference sa Indonesia, sa Jakarta. Opo. So, ang isa ko lang nagawa sa labas ng conference, sabi ko, sisilip ako sa supermarket dito, titingnan ko yung presyo ng pagkain. Nung 400 sa atin, 100 lang doon sa Indonesia. Yung napasukan ko pang supermarket, yung high class na supermarket, yung pangmayaman na supermarket, hindi yung pangmasa, kumbaga. Kaya sabi ko, nakakalungkot naman. Yes, Tapos mababasa natin yung presyo ng mga yan sa London, sa mga mayayamang bansa. Ganon din, lubang mas mababa kaysa mga presyong binabayad natin. So alam nyo, doon ang gagaling ang food insecurity natin. Ang kamahalan ng pagkain. Never mind that nandyan sila, hindi naman mabili yung mga mahihirap sa atin. Meron, sir. Meron po akong itatanong na dalawa sa inyo. Yung solution. Pero kanina po, una muna, tanungin ko muna yung sinabi ninyo na nung panahon ng pandemic, mga September 2020, na mas maraming tao ang nakaranas ng gutom. Pagkatapos, right after that, medyo nakaahon tayo, and then after that, medyo bumabalik na naman tayo doon sa marami na naman ang nagugutom. Ang tanong ko po is, one, ano yung tamang ginawa natin nung after nung pandemic na tayo nakabawas ng taong nagugutom? At ano po naman yung hindi na naman natin ginagawang tama kung bakit parang tumataas na naman ang dami ng taong mga nagugutom? Ayun, napakaganda ng tanong, Cabinet Secretary, sir. Siguro bigyan natin ng konting breather, ano? At magbabalik po tayo makalipas ang ilang paalala sa oras na 7:25 ng gabi. Magbabalik po ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran Pilipinas, Up Pilipinas, makalipas ang ilang paalala. Up Pilipinas. Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran Pilipinas. Fujidenzo believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fujidenzo? Just like families and companies trusting Fujidenzo, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD inverter appliances. Fujidenzo, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all. Kumusta po kayo? This is Tess Cobanquiat, a singer, a songwriter, and a TV supporting actor. And Jesus is my greatest influence. Through Jesus, I have experienced a profound transformation, a shift from the old to the new. 2 Corinthians 5:17. Every day of my life is dedicated to honoring and worshiping God. Jesus has become my compass, guiding me through every decision and inspiring me to live a life that reflects His love and grace. Gusto niyo po ba ang tunay na pagbabago? Tanggapin si Jesus. Gawin mo siyang source of your joy. Through Him, you will discover a new identity and a deeper meaning in everything you do. Halika, magdasal tayo. Lord, I come to you acknowledging my sins. I repent and turn away from my wrongdoings. I put my faith in you, Jesus, believing that your death and resurrection bring me salvation. I accept your forgiveness and grace as a gift. I surrender my life to you. Salamat po, Lord Jesus, for saving me. In Jesus' name I pray. Amen. This is Tess Cobanquiat, a singer, a songwriter, and a TV supporting actor. And I follow the only one, Jesus. Follow the only one. Follow Jesus. Brought to you by MX3. MX3.
Tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang saya. Kasi ₱1 lang, makakalaro ka na sa Bingo Plus. Malay mo, mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live streaming bingo sa Pinas. Panalo sa bingo, Plus sa saya! Download Bingo Plus app now at Google Play or Apple App Store for a chance to win more than 75 million pesos jackpot prize. Visit Bingo Plus official website at bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Direk, yan mo na si ate. Kasi sa ₱1 lang, makakalaro ka na sa Bingo Plus. Malay mo, mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live streaming bingo sa Pinas. Pag panalo sa bingo, Plus sa saya! Download Bingo Plus app now at Google Play or Apple App Store for a chance to win more than 75 million pesos jackpot prize. Visit Bingo Plus official website at bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Tanda ng pinagkakatiwalaang produkto ang pagkilala ng iba't ibang institusyon kasabay ng mga taon na pagbibigay ginhawa sa inyong mga karamdaman. Ang Herbalaya ay kinilala bilang dekalidad na produkto ng Asia Pacific Awards Council, Q Asia National Product Quality Excellence Award at Elite Business Award. Ilan lamang yan sa mga patunay na ang Herbalaya Liniment Oil ay ligtas na maaasahan sa sakit ng ulo at katawan. Maging ang kilalang journalist, public servant at beauty health and wellness ambassadress na si Nina Taduran ay kumbinsido sa pagiging epektibo nito. Sa sakit ng ulo at katawan, dito na tayo sa siguradong ligtas. Herbalaya Liniment Oil, amoy na kaya-aya sa bawat pahid ay ginhawa. Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw, mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ mula umaga hanggang gabi. Updated on air and online. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Viral na pinag-uusapan, trending na mga issues. On air and online, malalaman sa DWIZ News Feed. Magandang gabi, narito na ang mga balita. Pondo ng Office of the Vice President nakalusot na sa deliberasyon ng plenaryo. Detalye mula kay Patrol 30, Jelly Mendez. Haya, nakalusot na nga sa plenaryo ng mababang kapulungan ng Kongreso ang pondo ng Office of the Vice President para sa taong 2025. Kasunod dito ng pagtatapos ng deliberasyon sa Kamara kung saan ay si House Appropriations Committee Vice Chairman at Lanao del Sur First District Representative Zia Alon ang sponsor ng OVP budget. Matatanda ang hindi dumalo sa pagpupulong si Vice President Sara Duterte Carpio maging ang ilang opisyal ng OVP na agad tawa ng focus order ng House Committee on Accountability ay ang pondo ng OVP para sa susunod na taon. Tinutulan din ni Adjong ang planong pagtapya sa pondo ng tanggapan ng Vice Presidente matapos hilingin ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na ibaba pa sa 529.5 million pesos ang naturang pondo. Iginit ni Representative Adjong na hindi na siya papayag na mas buhaba pa sa 733 million pesos ang pondo ng OVP bilang konsiderasyon na rin sa epekto ng inflation sa bansa. At sinabi pa ng mambabatas na bilang sponsor na rin ng tanggapan ng pangalawang Pangulo, mahalaga na kanyang madepensahan at maipakita ang mga rekisitos na hinahanap at kailangan ng mga mambabatas para aprobahan ang OVP budget. Anya, hindi na siya makapapayag na bumaba pa sa mahigit 700 milyon piso mula sa kabuuang 2.26 billion pesos na proposed budget nga ng OVP dahil sa mas mahal na bilihin at serbisyo. Ikinalungkot naman ng naturang mambabatas ang naging pahayag ni VP Sara na siya ay dadalo sa pagdinig ng Senado hinggil sa panukalang pondo ng OVP sa kabila ng ilang beses niyang pagtanggi sa imbitasyon ng Kamara na humarap nga sa deliberasyon ng mababang kapulungan ng Kongreso sa mga mambabatas. Pinunto rin ng kongresista na hindi dapat tumili si VP Sara ng lugar na kanyang haharapin lalo na't ko-equal ang dalawang mababang kapulungan ng Kongreso.
Binigyan din pa ni Representative Adjong na ipinapakita lamang ng pangalawang Pangulo ang pagiging selective na hindi dapat pinaiiral lalo kung ikaw ay pangalawa sa may pinakamataas na posisyon sa bansa. Nabatid ang ibinawas na pondo sa tanggapan ng OVP ay inilaan na sa MyFIP program ng Department of Health o ng DOH at ng AIX program ng Department of Social Welfare and Development o ng DSWD. Ito si Patrol 30 Jelemendes nag-uulat para sa Impilang May Todong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Feed. Samantala, mahigit 5,000 kawani ng BARM sa Sulu wala ng trabaho dahil sa pagkakaalis ng lalawigan sa rehiyon. Detalye mula kay Patrol 5, Aya Yupanco. Mahigit 5,700 taga-Sulu na empleyado ng BARM ang tanggal na sa kanilang trabaho. Ito ay ayon kay BARM Cabinet Secretary Mud Asnin Pindaton. Bunga ng deklarasyon ng Korte Suprema na labag sa konstitusyon na isama ang Sulu sa Bangsamoro Region. Sinabi ni Pindaton na dahil sa galing sa pondo ng rehiyon ng pasahod sa mga apektadong kawani. Kasama ito sa mga naapektuhan sa naging desisyon ng Supreme Court sa Sulu. Nilinaw naman ni Pindaton na sa ngayon ay tuloy ang pagbibigay nila ng sweldo o sahod dahil hindi pwedeng huminto ang serbisyo ng mga paaralan at mga ospital sa Sulu. Gayunman, kailangan pa niyang maghanap ng pamahalaang panlalawigan ng Sulu ng paraan para mapunduhan. Hindi lang yung pasahod kundi maging yung para sa patuloy na operasyon ng mga eskwelahan at mga ospital na una nang nasa pangangasiwa ng BARM sa Sulu. Kasama sa mga naapektuhan ay yung mga kawalin ng BARM sa Sulu na nakatutok sa agrikultura, kalamidad, pagnegosyo at iba pa. Dahil sa wala na sa BARM, bahagi na ng Region 9 ang Sulu, kung saan ang pondo para sa mga infrastruktura ay sagot na ng pamahalaang panlalawigan. It is Patrol number 5. Bayayupan ko para sa implementado ng lakas. DWIZ. Nababalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Feed. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa karagdagang impormasyon at mas marami pang mga balita, bisitahan kami sa aming website www.dwiz882am.com at sundan ang aming X account at Facebook page DWIZ. Ako po si Haya Ledivico. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. DWIZ. Kasama si retired Brigadier General Jerry Zamudio at ang batikang broadcaster na sina Andy Vital at Emil Carrion. Up Pilipinas! Usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran, Pilipinas. Nagbabalik at nagpapatuloy po ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran, Pilipinas, Up Pilipinas. Yan, Wednesday edition. May standing question po tayo kay Cabinet Secretary Habito, pero bago natin ituloy ang sagot na yon at bago rin mamaya yung concern ng mga OFW balikbayan boxes na scam, ay i-roll natin yung na-interview natin kanina. Pabatiin muna natin si General Rene Calongzo. Sir, ang inyong pagbati po. Magandang gabi po, Secretary Habito, at nagpapasalamat kami sa inyong pagpapaunlak sa aming imbitasyon. Nabanggit natin kanina na medyo lumaba ang hunger, no? Dumoble actually, o mahigit doble from the normal around 9% ng mga mamamayan natin ang nakakaranas ng gutom one time or another. Naging 21% at the peak of it, no? So ibig sabihin halos isa sa bawat 5. Pero na ano naman 'yan, dumuwag-luwag later on kasi syempre nung nag-relax na ng mga lockdown, madali na uli nakakagalaw ang mga pagkain, ang crops natin. At ang isang malaking nakatulong yung mga tinatawag nilang community pantry noong time na 'yon. Parang nagkaroon ng, naalala ko slogan ng aking boss si President Ramos, sharing and caring, no? So talagang
alam niyo natin, yung mga community pantry na yan, naging paraan upang kapag-share tayo ng ating pagkain sa iba, lalo na yung mga hindi maka-access ng pagkain ng panahon ng pandemic. Tama po. So isang bagay din nakatulong yan. Pero isa pang nakatulong, karamihan sa atin napilitang maggulay sa sariling bakuran eh. Kami mismo nagtanim din at marami kami naani na gulay. Maraming gumawa niyan at maraming nakabenta ng mga sobra nilang na itanim. Kaya yun ang nakaginhawa paglalaon. But again, we're back to that point na parang tumataas na naman ang gutom. At dahil lang ito sa isang bagay. Again, naging mahal masyado ang pagkain. Itong mga nakaraan 2 taon, ang inflation rate natin o yung pagtaas ng presyo ng bilihin, talagang dun lang nanggagaling halos sa pagtaas ng presyo ng pagkain. So, ibig sabihin, it became harder for people to afford food. And therefore, talagang mas kukunti ang kinakain dahil kukunti lang ang kayang bilhin sa kanilang mga maliliit na kita. Pero alam niyo, gusto ko lang emphasize ang isang napakahalagang consequence nitong mataas na presyo ng pagkain. Halos sa long term nito sa atin, matagal nang itong ganito eh. Alam niyo, ang isang napaka-alarming na statistics sa atin, sa ating mga maliliit na bata, between ages 0 to 5, isa sa bawat 3 ay severely malnourished. At ang nakikita dyan, stunted sila o bansot dahil nga sa kakulangan ng pagkain. Alam nyo, ang problema hindi dyan yung pagkabansot hindi yung taas nila eh. Opo. Ang isang bata na stunted ay may pinsala na rin sa utak kasi 90% ng development ng utak ng tao nangyayari before age 5. Yes po. Kaya pag malnourished ang bata, pagdating ng age 5, ang natitira na lang na development ng brain niya, yung 10% eh. So, talagang compromise na yung mental development ng bata pag pinahinayaan natin na kulang ang nutrition before age 5. So, this is really the bigger threat, the bigger insecurity that we have. Kasi isipin nyo na lang, sa 2050, 20, 30 years from now, yung ating labor force, yung ating mga manggagawa, kung isa sa bawat 3 dyan, ay medyo hindi masyadong maganda ang naging edukasyon dahil mahina ang brain development nung sila nag-aaral. In other words, sila yung mga low productivity na workers natin. Siguro alam niyo na, yung mga pangkaraniwang unskilled work lang ang kayang gawin dahil nga hindi masyadong nakapag-aral ng maayos. At ito ang ating magiging problema. Na kahit marami tayong kabataan at tayo daw ay naiiba sa ibang bansa, pero kung 1 out of 3 naman ay dahil ay severely malnourished ng bata, ay maaring compromise din ang quality ng ating labor force. So that's why this is now seen to be a very urgent problem. It's even a crisis. Opo. Na even yung business groups like the Management Association of the Philippines, where I have been a member of the Board of Governors, inadapt itong crusade against malnutrition, child malnutrition and stunting. It's a very important flagship program dahil alam nila, apektado ang ang productivity ng ating mga manggagawa in the future if we do not act now. So yun ang isang kasama pa sa ating food insecurity right now. All because mataas ang presyo ng pagkain natin. Hindi alam niyo, nangyayari, ang unang binibili ng mahihirap at ng kahit sino ay yung bigas. Kasi staple food natin eh. Ayun, no. Pag napakamahal, yung kanilang limitadong food budget, wala na pambili ng ulam. Bigas na lang. Alam naman natin na pangkaraniwan sa mahihirap, lalagyan na lang ng kaunting asin para magkalasa yung kanin. Hanggang kanin na lang talaga ang nutrisyon. Wala yung growth ng protina, wala yung glow ng gulay. Kaya kulang ang kanilang nutrisyon. At hindi nga lumalaki ang utak, hindi lumalaki katawan. Kaya ito ang ating mas malaking hamon. Yes, isang tanong po na lang. Hypothetical. Kunyari kayo yung tatanungin ng presidente kasi ang parang nakikita ko yung trust ng ating gobyerno right now, correct me sir if I am wrong, is on rice sufficiency. So kung kayo po ang magpapayo sa Pangulo, which way to go? Is it really rice sufficiency or what would you advise the president to do? Well, sa totoo lang, karamihan ng ekonomista matagal nang ina-argue na huwag nating hangarin na 100% ng pangangailangan natin sa bigas ay tayo ang mag-produce sa sarili nating bayan. Sapagkat hindi tayo tulad ng Vietnam, ng Thailand, ng Cambodia, na mayroong malaking Mekong River doon na ang lawak ng kanilang river delta
Hindi na kailangan ng irigasyon, hindi na kailangan ng pataba dahil yung rich river delta soils nila ay napakalawak. Kaya very productive sila sa rice. Tayo, ang pinaka-produktibo nating mga rice areas, yung malapit din sa mga ilog na malalaki, tulad sa Nueva Ecija, sa Iloilo, at sa Mindanao, basta malalapit sa malalaking ilog. Pero hindi kakayanin sa dami nating mga Pilipino. Alam niyo, tayo ata yung number 14 na pinakamaraming populasyon sa buong mundo, and yet napakaliit natin in terms of area. So, ang dami natin pakainin ng mga tao. Pero sa area ng ating agrikultura, napakaliit compared halimbawa sa available area sa Thailand at sa Vietnam. Hindi natin kakayanin huwag natin pilitin kasi alam niyo naging resulta. Ang ginawa pa natin, by the way, pinigil natin ang pagpasok ng bigas dahil akala natin natutulungan natin yung mga magsasaka natin kung walang kompetisyon mula sa imported. Kaya lang, ano nga bang mangyayari kung kulang? Talagang tataas ang presyo. Kaya ang nangyari sa atin, ang ating bigas, 2 hanggang 3 beses ang pagkamahal. 2 or 3 times more expensive than in our neighbors. Kumpara sa ating neighbors. Andyan nga ang bigas, hindi naman kayang bilhin na mahihirap natin, nagkakaroon tayo ng malnutrition. So siguro, ang dapat pinagtuunan ng pansin ng ating gobyerno na medyo nalimutan, yun nga yung productivity. Paano nating mapapaglakas ang productivity ng ating farmers so that yung, halimbawa, yung inaani sa bawat hektarya, mas malaki kasi doon man natin mapapamura ang ating bigas. Kung ayaw man natin ng imported, pero ayaw din nating mahal, kailangan tumaas ang productivity ng ating mga bukid na mas maraming maaani sa bawat area. So, irigasyon, napaka-importante dyan para makadalawa, 3 taniman sa isang taon. No? Kasi pag yung sa ibang lugar na walang irigasyon, depende lang sa ulan, di pag tag-ulan lang pwede magtanim, so ganun lang ang makukuha nating produksyon. So, irrigation is very important. Of course, fertilizers, napakahalaga din yan, pero nagmahal yan nung nag-Russia-Ukraine war, no? Opo. Pero importante talaga ay siguro ang ating gobyerno naging pabaya nung akala nila sapat ng tulungan ng farmers by closing our markets. So anong nangyari? Akala nila natulungan na nila yung farmers pero tumaas ang presyo natin. So sa totoo lang, kung iisipin nyo, gusto natin tulungan ang mga 2-3 milyong rice farmers at ang kanilang pamilya. Pero ang pangkalahatang Pilipino, 100 million, tumaas ang presyo ng pagkain at lalo na yung 20% or so na meaning mga 20 million na mahihirap ay hindi makakain ng sapat. So this is really the idea na kailangan bang ganun ang ating approach sa ating rice policy kung hindi naman abot kaya ng mga mahihirap yung ating bigas. So this is the reason why we have to rethink the way we are looking at rice. Pero may isang solusyon, productivity. Kailangan nating matulungan ang farmers natin na maging produktibo sa pamamagitan ng tulong sa irigasyon, tulong sa makinarya. At ngayon, finally, nung nagkaroon tayo ng rice tarification law na pwede nang mag-import pero magbabayad ng 35% tariff by hanggang nakaka 12 to 20 billion pesos ang nare-raise doon. Sir, Cabinet Secretary Habito, sir, ang dami pong nagre-react, ang daming gustong magtanong, pero yung oras po, mukhang kulang yung 1 oras. Si General Calongzo, may tanong pa, si General Jerry Samudjo, may mga suggestions at itatanong din. Baka naman pwedeng magkaroon ng part 2 itong episode na to, sir? Bakit hindi? Sige. Yun. Pero kahit konti lang, itanong niyo po yung tungkol sa co-op. Actually, hindi po ito tanong, kundi suggestion lang na sana pagkukulan din ng pansin yung role ng kooperatiba ng mga magsasaka. Ito ay magbibigay paraan upang mabawasan ang halaga ng ating mga produkto katulad ng palay o mais. Yun lamang po at sana mabigyan ng konting ng konting konsiderasyon, mapag-aralan at ma-implement ng tama. Tama po yun. Isa lang ang sasabihin ko. Alam niyo po ang pangalan ng Ministry of Agriculture ng Thailand? Ministry of Agriculture and Cooperatives. Kasi talaga nakikita nila na talagang ang pinakamahalaga na paraan para mapaunlad ng agriculture ay maayos ang mga kooperatiba. Alam niyo po, halos lahat ng farmers ng Thailand, miyembro ng kooperatiba.
Sa Pilipinas, mga 25% lang ng ating mga farmers ang member ng kooperatiba. So tama po kayo dyan. Isang paraan upang bumaba ang presyo ng ating pagkain at maging productive ang ating farmers ay kung sila'y magsasama-sama at bilang kooperatiba ay mas meron silang bargaining power, makakuha ng mas murang inputs at makabenta rin sa kanilang mga pinagbibilhan. Salamat po, sir. Salamat, sir. General Jerry Zamudio, sir, ang inyong reaksyon po? Dugtungan ko lang yung binanggit ni Secretary Habito kasi yung mga nakausap kong mga karpentero ay ang mga lupang kanilang kinocultivate kalahating ektarya, isang ektarya. Ito, Secretary, is actually offshoot ito, epekto nito nung land reform na may mga lupa na very active, nagagamit ng farm tractor na pangmalakihan pero dinivide into 3 hectares. Okay lang nung una, but ang sabi nila, pagkatapos ng second generation, 6 yung anak, yung 3 hektarya, hinati sa 6 na anak, tingga kakalahating hektarya na lang. Kaya dito ko nakita yung relevance na magkaroon ng kooperatiba para makonsolidate yung mga lupang maliliit na iniwanan ng mga magsasaka ngayon, na mas pinili pa nila na mag-grab, mag-karpentero kasi mas profitable nga naman kumpara doon sa aalagaan mo yung kalahating hektarya, nababantayan mo ng almost 4 na buwan. So tama ka doon, Sir Rene. Ang solusyon dyan is agricultural co-op talaga para makonsolidate yan. Doon ibuhos yung tulong ng ating pamahalaan, machinery, yung post-harvest facilities, yung support, fertilizer, para mas maging productive yung agrikultura natin at makuha natin yung kinakailangan natin na yield. Kasi dapat maalala natin na ang national strategic commodity natin ay rice. Hindi natin pwedeng ipagkatiwala ang rice sa ibang bansa na aasa tayo sa importation. Kasi paano kung yung ibang bansa naman ay magigpit naman sila sa bigas nila, saan tayo kukuha ng bigas ngayon? Kaya dapat palakasin natin yung bigas natin sa Pilipinas. Yun lang. Thank you very much. Yun, General Jerry Zamudio, sir. Maraming salamat po at i-reserve natin, Sir Habito, ang inyong reaksyon sa susunod na episode at sana nandito kayo para naman yung kagandahan lalaki nyo ay makita dito sa studio, sir. Malayo pang gagalingan ni sir dahil taga Los Baños yan. Taga Los Baños po ako ang traffic. Pero tingnan natin. Okay, maraming salamat po, Sir Habito, at maraming salamat po sa ating mga behind the camera at syempre sa ating mga laging partners dito po. Isang magandang gabi po sa inyong lahat at kami po'y nagagalak dahil nakapanayam natin si former Secretary Shelito Habito.